Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naglandfall na ang sentro ni Bagyong Wilma sa Ilabaan Island, Dolores, Eastern Samar. Alamin natin kung may pagbabago sa direksyon nito at ang mga lugar na dadaanan at maapektuhan ng malalakas na pag-ulan at hangin na dala ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na kumikilos ang Tropical Depression Wilma sa west-northwest habang nananalasa na ang landfall nito sa Eastern Samar. Sa pinakabagong datos, tinatayang nasa Dolores, Eastern Samar ang sentro ng bagyo at tatawirin nito ang Visayas sa mga susunod na oras, kaya mahalaga ang pag-iingat dahil sa dala nitong mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa ngayon, taglay ni Wilma ang maximum sustained winds na humigit kumulang 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na umaabot sa 65 kilometers per hour kasabay ng central pressure na 1,004 hectopascals. Kumikilos ito ng mabagal pa west-northwestward na nangangahulugang posibleng mas tumagal ang pag-iral ng maulap at maulang kondisyon sa Eastern Visayas habang patuloy itong dumaraan malapit sa baybayin. Sa ngayon, umaabot na hanggang 200 kilometers mula sa sentro ang saklaw ng malalakas na hangin ni Wilma, kaya posibleng maramdaman ang epekto nito hindi lamang sa Eastern Samar kundi pati na sa mga kalapit na probinsya sa Visayas. Dahil dito nananatiling nakaangat ang maraming lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 habang patuloy na kumikilos ang Tropical Depression Wilma. Under signal number 1, may banta ng strong winds o malalakas na pagbugso ng hangin sa susunod na 36 hours na may bilis na 40 hanggang 65 kilometers per hour. Hindi man ito pinakamalakas na antas, maaari pa rin itong magdulot ng minimal hanggang minor na epekto sa mga instruktura, mga nakatayong bagay sa paligid at sa mga lugar na madaling tamaan ng hangin dala ng bagyo. Sa Luzon, kasama sa mga apektadong lugar ang Sorsogon, Masbate kasama Antigao at Burias Islands, Romblon at ang southern portion ng Oriental Mindoro. Nasa signal din ang southern portion ng Occidental Mindoro, pati na ang northernmost part ng Palawan, kabilang na ang Cuyo, Calamian at Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, saklaw nito ang Eastern Visayas, kabilang ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Sa Leyte, apektado rin ang northern at central portions. Sa Cebu, nasa ilalim na signal number 1 ang northern at central areas, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands. Sakop din ang northern portion ng Negros Oriental at ang northern at central portions ng Negros Occidental. Kasama rin ang buong Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, kabilang ang Kaluya Islands. Sa ilalim ng signal number 1, bagamat hindi inaasahan ng malawakang pinsala, maaring makaranas ng biglaang pagbugso ng hangin, mga puno o sanga na maaring mabali at posibleng pagkansila ng biyahe sa dagat dahil sa pagtaas ng alon at isecure ang mga panlabas na gamit na maaring liparin ng hangin. Ayon naman sa pinakabagong heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Wilma, asahan ng 100 hanggang 200 mm na dami ng ulan o halos katumbas ng isang buong araw na malakas na ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Aabot naman sa 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan, katumbas naman ito ng malakas hanggang napakalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha, lalo na kung tuloy-tuloy sa mga lugar sa Romblon, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Aklan, Capiz, Iloilo at sa may Antique. Dahil dito asahan ng madalas na thunderstorms na dala ng outer rain bands ni Wilma. Kahit hindi direktang tatama ang mata ng bagyo, ang malawak nitong ulap ay may kakayahang magbuhos ng makakapal na ulan. Bukas, araw ng Lunes, December 8, asahan ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, gayon din sa Oriental Mindoro, Marinduque at sa may Palawan, lalo na sa northern at central sections na inaasang makakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan habang dumadaan sa karagatan ang bagyo. Maaari rin lumakas ang pag-ulan dahil sa moisture na hinihila ng bagyo sa paligid nito. Pagsapit naman ng araw ng Martes, December 9,
Makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan ang babagsak sa Cagayan at Isabela, habang 50 to 100 mm naman na ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino at sa may Aurora. Mahalagang tandaan, mas mataas ang posibleng rainfall sa mga bulubunduking lugar. Ito ay dahil tumataas ang hangin kapag humahampas sa kabundukan, kaya mas mabilis nagkakaroon ng condensation at mas marami ang nabubuong ulan. Ito ang tinatawag na orographic effect. Dagdag pa rito, may mga lugar na matagal nang umuulan sa nagdaang mga araw, kaya mas basa na ang lupa. Dahil dito, mas madali nang magkaroon ng landslides at flash floods kahit hindi pa umaabot sa extreme ang bagong pag-ulan. Para naman sa lagay at kondisyon ng karagatan, inaasahan ng mapanganib na hampas ng alon na aabot sa 5.2 meters sa seaboards ng mainland Cagayan, Isabela at Aurora, gayon din sa northern at eastern seaboards ng Polillo Islands, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa ganitong kondisyon, napakadelikado ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, maliit man o malaki. Kaya kung kayo ay nasa pantalan, manatili muna sa puerto, at kung kayo naman ay kasalukuyang nasa dagat, maghanap agad ng ligtas na silungan at iwasan ng open seas hanggang humupa ang malakas na hangin at alon. Aabot naman sa 4.5 meters na taas ng alon sa eastern seaboards ng Batanes, Babuyan Islands at northern mainland ng Quezon, pati na rin sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes. Makakaranas naman ng rough seas na may taas na 3 hanggang 4.2 meters sa nalalabing seaboards ng Batanes at Babuyan Islands, gayon din sa seaboards ng Ilocos Norte. Up to 3.5 meters naman na lakas ng alon sa eastern seaboards ng Albay, Sorsogon at Eastern Samar, kasama rin ang seaboards ng Northern Samar at Kalayaan Islands. Samantala, aabot naman sa 3.0 meters na pag-alon sa seaboards ng Ilocos Sur at La Union, eastern seaboards ng Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands, gayon din sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang lakas ng hangin mula sa bagyo at shearline, pati na rin ang hanging amihan ang pangunahing dahilan ng malalaking alon sa mga nabanggit nating lugar. Ang bawat pagtaas ng alon ay posibleng mas mataas kung may umiiral na thunderstorms. Para sa kaligtasan ng lahat, laging sumunod sa abiso ng inyong lokal na Coast Guard at i-monitor ang lagay ng panahon bago magbiyahe. Iwasan ang anumang unnecessary sea travel hanggang maging ligtas muli ang karagatan. Ayon naman sa latest track intensity outlook para kay Bagyong Wilma, mahalagang tandaan na hindi lamang ang mismong landfall point ang makakaranas ng matinding epekto. Kahit ang mga lugar sa labas ng forecast path o forecast confidence zone ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na hangin at matitinding pag-ulan. Kaya't napakahalaga ang patuloy na pag-iingat sa mas malawak na bahagi ng Visayas at Luzon. Sa kasalukuyan datos, inaasahang gagalaw ng generally westward si Wilma sa halos buong forecast period nito. Pagkatapos maglandfall sa Eastern Samar ngayong araw, tuloy-tuloy itong tatawid sa Visayas hanggang bukas December 8 na magdadala ng maulang panahon, bugso ng hangin at posibleng pagbaha. Pagsapit naman ng Lunes ng umaga, papalabas na ito sa Sulusi at inaasahang dadaanan ang Northern Palawan bago lumayo ng tuluyan. Sa intensity naman nito, inaasahang mananatili sa kategoryang Tropical Depression si Wilma habang tumatawid sa Visayas at Palawan. Paalala sa ating mga kababayan, kahit osilasyon lamang ng truck ay maaari na magbago ang mga lugar na makakaranas ng pinakamalalakas na ulan at hangin. Kaya huwag umasa lamang sa forecast track, ang epekto ng bagyo ay mas malawak kaysa sa mismong linya na tinatahak nito. Habang nagpapatuloy ang masamang panahon dala ng Tropical Depression Wilma at ng shearline sa silangan at ilagang bahagi ng bansa, narito ang ilang mahalagang safety reminders para sa lahat. Tandaan, huwag maliitin ang bagyo at tuloy-tuloy na ulan, kahit tropical depression lamang kapag sinabayan ng shearline at dati ng basa ang lupa, maaari itong magdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Kung nakatira kayo sa tabi ng ilog, sapa, coastal areas o paanan ng bundok, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at kanal. Kapag mabilis ang pag-akyat ng tubig, huwag nang maghintay ng formal na abiso. Umalis na agad at pumunta sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Sa mga nasa gilid ng bundok o matatarik na dalisdis,
Mag-ingat sa mga palatandaan ng pagguho ng lupa, bitak sa lupa, ang pag-ugong, mga batong gumugulong o bigla ang pagkalabo ng tubig sa sapa. Kapag may napansin na kakaiba, agad na makipag-ugnayan sa barangay at lumikas kung kinakailangan. Ihanda ang inyong go bag, tubig, dilata, bigas, flashlight, baterya, gamot at ekstrang damit at mahalagang dokumento na naka-plastic o waterproof. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol kay Bagyong Wilma at habang nakikita ang mga biglaang pagbabago sa direksyon at lakas nito. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan.